Magandang araw, Ginoong Linehan. Magandang araw mga kaklase. Ito ang aming ulat sa week 12 na pinamagatang Epiko. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, hayaan niyo munang aking ipresenta ang ating mga layunin. Una, masasalamin ng Epiko bilang isang akdang panitikan. Pangalawa, makikilala ang mga uri At epos na nangangahulugang salita, kwento o tula. Ito ay tulang pasalaysay na naglalarawan sa buhay at kabayanihan ng isang tao. Ang ibig sabihin nun ay kapag sinabi nating epiko, ay ito ay nangahulugang kwento ng isang bayani na nagpapakita ng kabayanihan sa kanilang lugar. Ito'y katang-isip lamang, subalit nagtatampok na katapangan at pakikipagsapalaran ng tauhan na itinuturing na bayani ng epiko. Gaya nga ng sinabi ko na ang epiko ay isang kwento na nagpapahayag o nagbibigay ng isang kabayanihan ang isang karakter o tauhan. Dahil tapos na nating talakayin kung ano nga ba ang isang epiko, tumungo naman tayo sa mga iba't ibang uri ng epiko. Una narito ay ang epikong sinauna. Ang epikong sinauna ay naglalahad ng isang sambayanan o bansa sa pagtataguyod ng isang mithiin o layunin. Ito ay kilala rin bilang isang epikong pambayani. So, ang pangunahing tauhan ng epikong sinauna ay nagtataglay ng kahima-himalang katangian na kung saan itong katangian na ito ay kumakatawan sa kanilang adhikain sa isang lahi o bansa. Ang halimbawa na lang nito ay ang epiko na biyag ni Lamang na kung saan si Lamang ay nagtataglay ng isang kahima-himalang katangian o lakas na kung saan ito ay kumakatawan sa kanyang lahi, sa kanyang pinanggalingan na kung saan ito ay Ilocano. Ang pangalawang uri naman ng epiko ay ang epikong masining. So ito ay nahahawig sa epikong pambayani. Ito ay nasusulat sa isang marangal na kabuuan at nahihingil sa tunggali at tahakin ng isang lipi, lahi o bansa. Ito rin ay kilala bilang epikong makabago o epikong pampanitikan. Ang kaibahan lamang ng epikong masining sa epikong pambayani ay ang epikong masining ay alam natin kung sino ang mayakda. Subalit ang epikong pambayani ay hindi natin alam kung sino ang mayakda sapagkat ito ay pasalin-salin lamang. Hindi natin alam kung sino talaga ang sumulat nun o ang may gawa. Isa sa mga halimbawa ng epikong masining ay ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Para sa ating pangatlo at huling uri ng epiko, ito ay ang epikong pangutya. So ito ay kabalangkas ng epikong pambayani. Pag sinabi nating kabalangkas, ang ibig sabihin lamang nito ay kasalungat. So ang paksa ay naglalahad na kutyain na gawing walang kabuluhan at pag-aksayahan lamang ng panahon ng taong bumabasa nito. So, ang ibig sabihin lamang nun ay ginagawa lamang itong pampalipas oras ng mga mambabasa. So, isa sa mga halimbawa nito ay ang panggigera ng media na gawa ni Lope K. Santos. Meron tayong mga uri ng epiko. Una ay ang pakikipagsapalaran o pag-alis ng pangunahing tauhan sa kanilang tahanan. So dito ang ibig sabihin ay ang pangunahing tauhan which is ang bayani ay kailangan niyang umalis para makipagsapalaran. Pangalawa ay ang pagtaglay ng isang mahiwagang bagay o agimat ng bayaning na maaaring makatulong sa pagpokus ng kaaway. Dito naman, ang ibig sabihin naman ng ang pagtaglay ng isang mahiwagang bagay o agimat ng bayani na maaari makatulong sa pagpokus ng kaaway ay maghahanap siya ng isang sandata o isang kapangyarihan para mapukso ang isang kaaway o antagonist.
Last naman, ang pangatlo ay ang matagumpay na pagbabalik ng bayani sa kanyang sariling bayan. Kapag natalo na niya ang kanyang kaaway, maaari na siya makabalik sa kanyang sariling bayan dahil ipapaalam niya na siya ay nagtagumpay. Ito lamang Kung ano-ano nga ba ang mga elemento ng tula. So alam ko na ang mga elementong ito ay hindi na bago sa atin sapagkat ito ay kagaya lamang ng iba't ibang mga panitikan. So ang una ay ang sukat at tindayong. So ito ay tumutukoy sa sukat sa magkakatulad na bilang ng pantig sa bawat tiyak na hati ng taludtod o mga taludturan. So ang sukat bawat taludtod ay maaaring wawaluhing pantig or 8, pwede ring maging 12, pwede ring maging 16, and of course, pwedeng maging 18. So, kagaya lamang ng tula, so meron din siyang sukat. So, tumungo naman tayo sa tugma. So, ang tugma ang epiko ay gumagamit ng magkakahawig na tunog sa dulumpatig ng mga taludtod. So, sa pangatlo ay ang taludturan. So, ang pagpapangkat-pangkat ng mga taludtod ng isang tula ay tinatawag na taludturan. So, karaniwang 4 na taludtod ang bumubuo sa isang taludturan o sakno. Ang pang-apat naman ay ang matatalinhagang salita. So, ang epiko ay ginagamitan ng matatalinhagang salita o idioma. Ang mga ito ay may kahulugang taglay na naiiba sa karaniwan. Para sa panglima, ito ay ang banghay. So, ang epiko bilang tulang pasalaysay ay kakikitaan din ng pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Para sa pang-anim ay ang tagpuan. So, familiar na tayong lahat kung ano ito. So, mahalaga ang tagpuan sapagkat ito'y nakatutulong sa pagbibigay linaw ng paksa sa banghay at sa tauhan. Para sa pangpito, tauhan, mapapansing ang tauhan sa epiko ay nagtataglay ng supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan. So, katulad na lamang ng biag ni Lamang, si Lamang ay nagtataglay ng di kapani-paniwalang kapangyarihan sapagkat ang kanyang lakas ay hindi natural. Yun lamang ang nakapaloob sa aming ulat. Maraming salamat po.